Praise the Lord. Lubos at tag-uumapo na pagpapala po ang pumasa ating lahat mula po sa ating Diyos na buhay. Sa araw po na ito, pag-aaralan po natin ang ating theme na Biblical Independence or Biblical Freedom. Ang purposes po ng ating pag-aaral, una, malaman po natin yung tunay na kahalagahan ng Biblical Freedom. At pangalawa, may pamuhay po natin yung mga bagay na atin pong matututunan. Noon pong May 25, 2020, isa pong Black American na nagngangalan pong George Floyd ang napatay o pinatay ng kanyang arresting police officer dahil lamang po sa sumbong na siya po'y gumamit ng pekeng $20 bill. Dahil po dito, kinabukasan, galit na nagkaroon po ng massive protest march yung black community. At sila po'y sumisigaw ng Black Lives Matter, No to Racism. Noong mga sumunod na mga araw, sumunod na mga linggo, lumaganap na po ang mga massive protest marches sa iba't ibang estado po ng Amerika. Maganda naman po yung kanilang ipinaglalaban eh. Kaya lamang po, naging mali yung kanila pong paggamit ng kanila pong kalayaang magprotesta. Inabuso po nila yung kanilang kalayaan na magprotesta sapagkat nagre-resulta po ito hanggang sa ngayon ng malawakang kaguluhan sa Amerika. And let's pray na maayos kagad ito ng kanilang gobyerno. Dahil kung hindi, it can blow out of proportion, hindi po nila ito makontrol. Ito po ay isang example ng dangerous freedom. Ito po ang title ng ating pag-aaralan sa ngayon, Dangerous Freedom. Tatlong bagay po yung aking napansin mula po sa mga kaganapang ito. Nagsimula sa maliit, lumaki, hanggang sa ngayon po ay lumalala. Ang una po ay ito pong paglabag sa kanyang kalayaan itong si George Floyd. Gumamit po siya ng pekeng $20 bill. Lumaki po ito nung siya po ay napatay o pinatay nitong kanyang arresting police officer. At dahil sa pangyayaring ito, nagalit po yung black community at sila nga po ay nagkaroon ng massive protest. Wala sanang problema eh. Kaya lamang po, nagsimula na pong maging unruly yung crowd, nagkaroon na po ng massive looting, nagkaroon na po ng panununog ng mga business establishments, ng mga pribadong sasakyan at maging sasakyan ng mga pulis. Nagkaroon na po ng pananakit sa kanilang kapwa. Nagkaroon na po ng vandalism sa paligid. So masasabi po talaga natin na ito po ay isang example ng dangerous freedom. You see, freedom when unchecked can be very dangerous. Freedom when unchecked can create chaos or disorder. It can create violence. It can create anarchy or lawlessness. Alam niyo po ba na ito rin po yung katotohanan sa atin pong mga Kristiyano. Bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon, tayo po ay malaya na ngayon sa sumpa at maging sa kahatulan ng kasalanan. Kaya wag po sana natin gagamitin ang kalayaang ito sa paggawa ng masama. Wag po sana natin gagamitin ang ating kalayaan sa pansarili lamang nating kapakanan. At huwag nating gagamitin ang ating kalayaan sa maling paraan. Huwag po nating aabusuhin ang kalayaang itong kaloob sa atin ng ating Diyos. Sa halip, dapat po nating gamitin ang kalayaang ito sa paggawa ng mabuti. Dapat po nating gamitin ang kalayaang ito sa pagtulong sa ating kapwa. At dapat po nating gamitin ang kalayaang ito na kaloob sa atin ng Diyos para magbigay ng papuri at kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Kapatid, na susulat na sa Galatians chapter 5, verse 1. Pakinggan mo itong mabuti. Ang sabi, we have freedom now because Christ made us free. So, stand strong. Ngayon tayo po'y malaya na sapagkat tayo po'y pinalaya na ng ating Panginoon. Kaya magpakatatag po tayo. And then, doon po sa verse 16, ang sabi, so I tell you, live by following the Spirit. Mabuhay daw po tayo o mamuhay tayo sa pagsunod sa banal na Espiritu.
then you will not do what your sinful selves want. Verse 17, our sinful selves want what is against the Spirit, and the Spirit wants what is against our sinful selves. So mapapansin natin dito talaga, there is such a conflict between the Spirit of God and this flesh of ours. So meron talagang battle. The two are against each other. Ang dagdag pa po dito. So you cannot do just what you please. So pakiingatan po natin yung freedom o yung kalayaan na kaloob po sa atin ng ating Diyos. Tatandaan nyo, he whom the Son sets free is free indeed. Kaya mamuhay po talaga tayo na ayon po sa kaloob na kalayaan ng ating Diyos na buhay, not against this or His will. Ang tama pong paggamit ng freedom o kalayaan ay yung pananampalataya pong gumagawa sa pamamagitan po ng pag-ibig at sa paglilingkod po sa ating kapwa. Sa Galatians po, chapter 5, verse 6, yung second part, ang sabi po, ang mahalagay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya po sinabi rin na it is impossible to please God without faith. So lahat po ng ating gagawin dapat po ay sa pamamagitan ng pananampalataya na may pag-ibig. And then, doon po sa Galatians chapter 5 verse 13, ang sabi, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Glory to God. Malaya ka na, malaya na tayong lahat kung tayo po ay na kay Kristo. Ngunit, ang kanya pong bilin, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, yung cravings ng ating flesh. Kung hindi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. So dito po, tayo po ay ini-encourage ng ating Diyos na maglingkod sa ating kapwa, maglingkod sa isa't isa. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa isa't isa. And then, tatandaan natin to, pag tayo po ay laging nakadepende at lagi po tayong umaasa sa Holy Spirit at naglilingkod tayo sa ating kapwa, sa diwa ng pag-ibig, ang nakakapaminsala pong hilig ng ating laman ay mapagtatagumpayan po natin. Tatandaan nyo yan. Now, so let us always use our freedom to build up, not to tear down. Okay? Dapat sa pag-encourage, hindi sa pag-discourage. Sa pagbuo, hindi sa pagwasak. And always remember that freedom can be very dangerous. But when controlled, yung freedom natin is a blessing to us all. Now, freedom does not give us the right to do what we please, but to do what pleases God. Ulitin ko po yun, ha? Freedom does not give us the right to do what we please, but to do what pleases God. So gamitin po natin ang ating freedom na ito, hindi pansarili lamang. Gamitin po natin ang ating kalayaan ito to please the Lord. At pag na-please natin ang Lord, I tell you, magugulat ka sa mga blessings na matatanggap mo. Masosurprise ka. Every day will be a miracle para sa iyo when you use your freedom to please the Lord. Amen? So tayo pong lahat ay mag-pray na. Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa iyo. Kinikilala po namin na ikaw ang Diyos na nagkaloob po sa amin ng kalayaan. Mula po sa tanikala ng kasalanan, sa sumpa ng kasalanan, at maging sa katulan ng kasalanan. Kaya Lord, humihingi po kami sa iyo ng gabay. Humihingi po kami sa iyo, Panginoon, ng direction through your Holy Spirit, na kami po ay tulungan na magamit namin ang kalayaan na ito just to please you. Not for our personal gain, not to please ourselves, but just to please you. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat sa iyo pong itinuro sa amin. Nawa nga po, O Diyos, maipamuhay po namin ito. Maging tapat po kami sa iyo, Panginoon. Huwag naming abusuhin ang kalayaang ipinagkaloob mo sa amin. Huwag namin itong gamitin sa maling paraan. Lord, salamat po. Ikaw po ang maluwalhati sa amin pong mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang madakila. Ikaw lamang ang maparangalan. Ibinabalik po namin sa iyo ang kaluwalhatian
ang papuri pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Exercise your freedom to please the Lord. Amen and amen.